Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
morning, Jesus. Good morning, Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. I need you, you need me. That's the way we grow. I need you, you need me. That is unity.
United in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. United in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. What the world needs today is to know that He is alive. What the world needs today is to know that He is alive. United in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. United in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. Amen. Good morning, Jesus! Hallelujah. Thank you, Glory Lord. to God. Oo. Amen. Hi, yung kanta ni Sister Ella, no, rin? Ano? Si Sister Ella ay nasa Canada. Canada na ngayon. Si Brother David ay nasa Nandun na rin po sa Canada na rin. yung ating mga apo, mga anak ay sa kanila naman ay sa kanilang pag-aaral. Ano? Yes. Si Andrew, tumaba na kagad. Ang bilis, ano? Oo. Parang yung mga children of God ay makikita natin ngayon. Yun ang ating paksa, di ba? Opo. Simula pa nung Lunes, yung mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya kay Yes. Kristo Jesus. Opo. Ayan. Mag-pray muna tayo. Hallelujah. Lord, you're so great and wonderful. You are an awesome, amazing God. Yes, Lord. Salamat po sa maagang paggising, mahimbing na pagtulog, at walang mga sakit ng ugat o buto, Yes. at ready Amen. Amen. for your service. Service. Yes, Amen. At ang mga kapatiran po ngayong umaga na naka-tune in sa ating GMJ, kayo po ang nangunguna sa aming lahat. Ang fullness of anointing be upon us sa paglalahad ng iyong kabutihan, ng iyong message for all of us. Lord, tinataas po muna namin si Sister Leia, Yes, Lord. na asawa ni Brother Roger, na tumaas ang blood pressure. Yes, Lord. At alam kong you are in full control at pababa na ng pababa. At Lord, lagi niyo rin po kaming iingatan sa aming mga pangangatawan at ang amin ng mga pagsunod na you have bought us with a price. So we have to take care of our physical body because we are the temple of the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami rin, Lord, na to obey what is necessary thing to do in our physical body. Thank you, Lord, that, Lord, yung spiritual being namin sustained by your word. Yung mga kapatiran po na nasa outreaches, ang nasa north, si Minister Elmer, Yes, Lord. Sister Tata and the rest ng mga manggagawa, Brother Julius sa Baguio, at lahat ng mga nasa Labrador, sa Alaminos. Dito naman po sa Bulacan, andyan po si Minister Jeff at ang the rest ng mga kamanggagawa, mga coordinators. Kayo rin po nangunguna at always ready to be a witness to our surroundings. At Lord, tinataas din po namin ang nasa Quezon City, Minister Ray at the rest ng mga coordinators, covenant members. I know na kayo po ang kumakalinga sa kanila at ang kanilang nalalapit na anibersaryo. At dito sa Makati, Pastor JB, Sister Cora, and the rest ng Makati Group. Kayo rin po nangunguna sa East. Andiyan po ang mga fellow pastors
Salamat po at sa Bulacnin, andun po Pastor Oying, Sister Remy, Carlo, Pastor Romy, Ariel, kay Laway, Pastor Rapi, and the three sisters and the rest ng mga workers sa Carlo, sa Mendez, Mr. Boy, Sister Linda, and Sister Sally, and the rest of the group. Kay Minister Ed na nalalapit na anibersaryo ng Laiya. Yes, Lord. Yes, At Lord, salamat po sa mga pagpapalang kami pinagkatiwalaan to shepherd your flock. At kayo rin po nagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge on how to minister to or feeding the flock entrusted to us. Again, lahat ng papuri, parangal sa iyo pong lamang. At salamat din po sa aming bubungan. Salamat din po sa aming kitchen. Salamat din po sa aming panggastos araw-araw sa aming mga pangangailangan at paghayo na daladala ang iyong mabuting balita. At alam po namin na ang mabuting balita, the only source of our sustenance. We are a spirit being who has a soul and who lives in a body. First and foremost, the feeding of your word. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Lord. Oh, Minister Andy, welcome pala. Ay, thank you po. Ilang buwan na wala si Minister Andy? 6? 6 months. Tanda 6 months. niya. How many And days? 18 days. And how many to be hours? exact. Nagbibiro. Sino ba ikaw ba yung nagbiro nung nandun tayo sa anniversary? Di ba, parang medyo pagka medyo may hindi naman iiwanan, ma-change ng schedule. Parang naiiyak pala, nakakaiyak din pala, no? Parang, di ba? Parang gano'n. Ikaw ba nung may assignment ka, nung umalis ka, naiiyak din yung mga tao? Hindi. Natutuwa. Kasi hindi po siya. Oo. Hindi. Oo. Pagka po medyo napatagal, may ganun yun ang ba? isa minsan disadvantages po. Pagka masyado akong naging close doon sa flock of God. Yes. Pero- Di rin po minsan may alis. Hindi maiaalis kasi talagang Basta hindi pa ako tapos. spiritually attached. Ay, Natutuwa at siya sila daw. yung minsan yung nabisita. Napuntahan na assign na. Pinakamatagal mong assignment sa isang lugar, ilan? Naka 3 months naman po ako sa Isabela. Ha? Oh. Ang layo pala nung kanya. Isabela. Pwede isa pa. Hanggang Piat. Isa pa daw ulit. Hanggang Piat. Ay, kila brother June Jude. Magigan. At hanggang Ano doon yung sa Piat? Raw. Alam, sabi nila yung, spelling Pia? FI-80 po. Fia. Ang ganda daw Fiat. nung lugar doon. P ba? Oh, see, anyway. Yung thank daw you. lugar doon, parang parang mga Maganda. tourist. Pag Yes, tinignan mo opo. daw, ikaw mag-describe ng mga bahay doon. Ah, Parang luma, pero ang gaganda. yes. magaganda. Ang maganda yung kanilang park doon. Medyo may resemblance nung pag nakita nyo yung ating Marikina na merong malaking sapatos doon. Meron silang lugar na gano'n. Tapos may, tawag ito, yung zipline, gano'n. Oh, Maganda hindi yung pa ako, lugar. nakapunta ka na doon. Opo, nadadaanan po Uy, namin. no, buti Mas- Di ba matagal din lumalampas po ng kami ano? na-assign Ano yung ng pinupunta Isabela. natin lumalampas ng kambal na tulay? Eh, Yung sa kila, Apari. ano? Apari. Saan saka yung sa hanging, nakadaan na, anong bayan ba yan sa may hangin pagka nagano tayo papuntang Tugigaraw? Naku, kalimutan ko na Ala. to. Alam ko lang yung Calao Cave, Kalaw. Tugigaraw po yan. tsaka yung mga prayer meetings nun sa, sa Itiague, no? Yes, opo. Maganda. Napaka Aurora. babait Tapos ng sa ating mga Santiago. kapatid doon. Ayan. Yes. Oh! Amen. Alam Thank you, nyo, Lord. alam mo ba, Minister Arnold, Yes po. ang mainam kay Minister Andy, napansin ko, nung na-assign siya sa Bohol, marunong magbisaya pag-uwi. Nung na-assign ng matagal-tagal, gano'ng katagal sa Bohol? 8 months po. Oh, Oo. 8 months. wala, halos. Dagdagan natin. Almost, Dagdagan. almost 1 year. So, nakaka-adapt siya. Tapos nung napunta naman sa North, marunong ding mag-Ilocano. Gift po niya yun. Nung napunta ka sa Isabela, anong Ilocanong words ang natutunan mo? Ngayong bag nga, bigat yung amin. Kakabsat. Bago pa naman ako mapunta, may mga kaunti-kaunti akong mga Ilocano alam na. Ano? Halimbawa, anya ti sudain.
Ano yung ulam? Anong ulam nyo? Ulam Pagkain na naman, Pastor. Alam mo ba na si Arnold, nung na-assign sa ibang bansa, marunong mag-English? Opo, kasi Amerika po yun eh. Hindi, totoo. Naka-adapt ka agad. Pero di ba batiin mo sila sa English? Ang napag-practice. Pero yung may accent, Huwag na po, Pastor. di Ano, ba, ang napag-practice ko po doon, mga bata, ang magandang pag-practice ng pagsasalita ng English ay yung mga bata doon. bakit? Ha? Kasi yun, mga bata sila mismo kukurikain kapag mali. Oo, nagkaroon ako ng karanasan dyan. Sa Jersey, meron tayong awiting. Gusto mong tugtugin? Sige po. Ito, yung We Are Cold. Sige. Ito. Kinurek. Hindi naman. Tama naman yung mga bata. Ito. Ito yung awiting ito. We are called, we are chosen, we are called the children of God. We are called by our name to live in the house of the Lord. One more time. We are called, we are chosen, we are called the children of God. We are called by our name to live in the house of the Lord. So let us love one another and forgive one another. So let's be kind to one another and live in one big happy family. And live in one big happy family. And live in one big happy family. Ayan, saan ka na-correct dan? Cold. Oo, tama. Cold. Sabi ng mga bata, sabi nga doon, brother, hindi cold. Kasi, sige. So, ang pagkanta pala doon, sige. Dan. We are called, we are chosen, we are called the children. Hindi po cold. Oo nga. Kaya, nung nandun ka, naka-adapt ka rin sa in speaking in English, right? Yes, Pastor. Minister Andy, batiin mo naman sa Okay po. Bisaya, tapos sa Ilocano, tsaka sa Batanggenyo ng, ito itatranslate mo. Good morning, everybody. Welcome to our live streaming. And we hope... Basic pa lang po. Ha? Basic pa lang po. Greetings pa lang more. Hindi pa po ganun ka. Sige na nga, kung ano man yung... Greetings po. Sa Bisaya muna. Kasi di ba sila Sister Sally? Okay po. Sino pa yon? Si Sister... Yung pupunta, Olive. Sister Olive pala. Yan pala yung prayer meeting natin sa Pineda nung Yes, araw. po. Tsaka Saka si po sa Sister... Hindi, yung si Sister Josie sa DAP. Opo. At pupunta... yung mga taga Bohol, kay Nanay Nene, yung Angkan, Jamie, and the rest, ano? So, batiin mo naman sila, sabihin mo, pupunta dyan yung mga kapatiran. Sa Bisaya. Opo. Sige. Maayong aga sa ato ang tanan. Yun po sa Ilocano naman, naimbag nga bigatyo amin kakabsat ng nangruna kina Apo Diyos. Sa Pangasinan po ay masantos siya kabuwasan ed sikayon amin agagi. Sa Tugiga raw. Ano po yun? Hindi ko alam. Ibanag po yun kay Sister Marla. Ang iba daw parang ibon. Ibon. Para pong ibon, mabilis. Mabilis po Sige, yung... paano ngayon yung pagbati mo ng ibon? Hindi ko po kabis. Ang iba tweet. Sa'yo, Joke lang po mga sa kapatid. kanya, tweet. Sa'yo, Facebook. Sa akin naman, Instagram. Dalo, okay ba yan? Opo. Tweet, Opo, sabi mo opo, kasi, opo. sa di ba meron Kanya Twitter? Instagram, sa inyo, Twitter. Opo, Sa may kanya tweet. naman, Facebook. Kanya Ako, po, Instagram. Okay ba yan? Hindi. Social media po. Okay. Okay, thank you, Lord. Kapatid tayo. Sige. Ay, yung Yes, pong ating, purihin ng Diyos. word natin sa Award Yeah. muna. Oo, Ito sa muna. Grace. Sige. Ay, yung ating word, nagsimula yan doon sa John 1,
12 to 13. Yes. It is Opo. about the children Children of of God. God. Opo. Tapos nung Martes naman, makikita natin, of course, yung sonship through the Spirit. Makikita natin yung chosen generation or people of God. Yes. Today naman, ang pag-uusapan natin itong word for this week. Pero hanggang 29. Pero, pakidiretso na natin. Meron ka ba diyang mga gusto? Naku, Ate, maraming meron mga, daw muna. mga early Ayan, sige, sige, vloggers, pakibati mga kapatid. na. Naku, Amen, amen. kauna-una sa akin dito, Sister Jacqueline Cosme. Si Jacqueline Cosme, kapatid ni Brother Bong. from the East. Yes. At ang ating kapatid na masipag bumati, si Brother Jerome Golgota. Good morning, bro. Andyan si Minister Jeff. Yes, yan. Ha? At sa linggo, pupunta yung family ni Jeff dyan. Amen, amen. Okay. At of course, ang ating co-minister, si Brother Ed Galletes. A blessed Thursday morning, sabi niya Ako. sa atin. Comfy family. Ako, Minister Ed. Pumanda ka, Minister Ed. Pupunta dyan ang marahil ang senyoritas. Yes, the From senior. At SPC. pupunta rin na yung mga tiga-East na iba. Yan. At malamang yung angka ni Minister Ed sa Mendez. Alam niyo naman si Minister Ed yan. Ano, Ilang taon na kaya yung ating laiya? palagay ko, dikit. 41 po. Yes, 41. dikit lang ng comfy yan eh. O, Yeah. taga ron si Yes, Minister Andy. Ano yung pinakabayan nyo sa laiya? Ang bayan po mismo San Juan, ang baryo po ay Barualte. Baruarte. Kasi ang Laiya po ang pinakamalaking barangay ng buong San Juan, Batangas. So from Laiya, konting sunod na baryo na po yung sa amin yung Barualte. Yun talaga ang baluarte mo, no? Pag sinabing baluarte, territory, gano'n? Yes. Pwede rin, ano? Pwede rin, ano? So, 41 years na pala ang laiya. Yes. Mga kapatid. Yes. At yung laiya ngayon, parang ang sabi ng mga iba, yan daw ang Boracay of the South. Yes. Opo. Kasi ang daming mga... Napakalaki ng pinapagbabago niya. Na-assign ako. Lalo po pag natapos yung Club Laiya. meron Club Laiya Ginagawa yung po. yung ating worship worship Yes, center malapit pa walking doon. distance lang po yung ating worship center doon sa Laiya. Amen. Ay, sabi mo, meron kang mga kapatiran dyan. Ayan, Sister Vicky Alanggilan. Good morning po. Oy, sa Italy yan. Italian. Thank you, Nako. Lord. Galing ng mga players sa Italy, no? Hindi ka pala masyadong mahilig sa basketball, ano? Hindi po. Football po ang aking sports. Football. Yes. Aba, sipag bumati ni brother. Okay, Sister Edita. Ano to? Trinidad. Ayan, okay. Sister Edith, good morning po. Ayan. And of course, from Calauan, Sister Ami Hernandez. Happy watching. Yan, thank you, Lord. Sister Eileen Yangson, Encarnacion. Good morning, Jesus. A blessed Thursday morning, Comfy family. Yan, from Pasig, sabi niya. Thank you, Lord. Sister Lorna Rosilio Pehi. Good morning, Comfy family. Brother Andy, ikaw. Kay Brother Mike Sotomango, ayan, prayer meeting natin to sa virtual, kapag Saturday. Sister Sally Jugilon from San Fabian. Kumusta po sa lahat diyan sa ating mga Si kapatiran? Luis, kamusta yung Eto, si Brother Pumasok. Luis. Si Ayan, Luis, si Ito, Luis. Sister Sis- Josephine Abenanokum is watching. watching. Oh, Hello. sister, kamusta na si Luis? Andi si Luis, Yeah. nung bumabiyahe kami kahapon, ay tinignan pala namin yung mga ilang lugar. Tinignan namin yung Aqua Planet, tsaka Punta Bella. Ayan, Yung Aqua Planet, grabe, sobra. Kakaiba, kaya lang medyo basta pricey, no? Pero meron pa tayong mga sa anniversary kasi natin, tsaka pala ipon-ipon na, ipon-ipon kung saan man tayo Padala ni Lord. amen, hallelujah. Thank you, Lord. Opo. Dito rin po Sister Vicky Tabora ng Agoo, La Union. Hi, Sister Happy Vicky, watching good po, morning. Uy, Thank si you, brother, Brother Kamusta Bing. si Brother Bing? Brother Bing Tabora. Brother Bing. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid? Amen. Sister Ami Hernandez ng ating Kalawan. Kalawan. Ayan. Si Ninang. Ayan. Mindako. Good morning po. Kamusta na, Ninong? Brother Rudy. Brother Rudy, palakas po Amen. kayo. Thank
you, Lord. Sister Yoli Dalangin ng Yes. ating Bulacan Outreach. O si Nanay Huling, may video, si Jeff. Yeah, opo, nakita na panood po natin sa nadalaw, ano? Tsaka ha? si Big Minister Jeff. Nanay Milya. Opo, ng Bustos, Bulacan. Ang lakas pa ni Nanay Milya, no? Ha? 90 na ba? 90 plus 94. 94. Yes. Still kicking and alive. Yes. At ang aking kababayan na si Sister Celeste. Good morning, Cecilio. Si Brother Mike. Brother Mickey. Oo. Kamusta na tayo dyan? Hindi tayo nakakalaro. It's okay. Pag mayroon binigyan ng panahon ni Lord. Umuulan naman kasi. Oo, medyo wagyuhan ngayon. Ha? Isang maulang umaga nga pala, mga kapatid. Maulan ba dyan sa inyo? Uy, masarap, malamig. Yes, yan. At si Sister, yan. Makakatipid ng kuryente. Sa electric fan, yan. Sister Christine Velcour, good morning, Jesus. Happy rainy Thursday po. Stay safe all from Ilocos. Sister Pichi? Sister Pichi, yan. Nasa Ilocos, siya ngayon. yan. Taga Kogyo, Kogyo. opo. Mr. Olive Caray from Makati. Tsaka Doc Edwin Lopez. Uy! Okay. Si Doc, Doc. watching po. Hi, Doc. Alam ko, nasa clinic yan. Oo. Nagbubunot. Kaya habang nagbubunot yan. Nakikinig. Hindi pwede naman po yun narinig habang Akala ko Parang baka- habang magbubunot o nanonood. Nanonood lang. Hindi, nakikinig. Nakikinig lang po. Sige. Of course, good morning, Sister Lydia Hanyo. Yan, napaka aga ng ating kapatid. Sister Rita Augustia Mangao, good morning, Our Lady in Red. Sister nakapula ko ngayon. Yan. Thank Your you, favorite color. Sister Josie Umayam ng Alcala, Pangasinan. Uy! Kumusta po dyan, mga Yung kapatid? may Ano po? bagong sasakyan na Opo, ang dami po niyan sasakyan na. Glory to God, mga kapatid. ginagamit At sa pinapagamit gawin. po sa mga Amen, outreaches. amen. Sister Josie. And Sister Judith Anake Cruz, good morning, sis. Happy watching. And Sister Damiana Velasquez. Sister Damiana? O, taga San Antonio. San Antonio. Brother Tony. Si Brother Tony. Kamusta na mo? Ay, Brother nako. Tony. Ang sarap nung binigay sa aking Hindi ako nakatikim, Pastor. Ano po yung kape? Hindi. Hindi, gulay. Saluyot na nilagyan ng tinapa. Yes. Wow, opo, sarap. Naku, pwede natin Dinding-ding. gawin dito. Dinding-ding. Siguro sa linggo, tanong natin kay Brother Tony kung ano yung... Recipe. Bigyan Hindi, niya ni hindi Brother siya Tony. yung kanyang mahal Yes. niluto. Ako, nakalimutan ko ng pangalan, Brother Tony. Ang alam ko po, dinengdeng yun pag gano'n ang Hindi, luto. saluyot na saluyot. merong Ay, tinapa na. tinapa. Sarap. Parang ano rin yun parang style bulang lang yun Dininding, oo, ganun. Yan. Ang pampalasa yung tinapa. Pwede kaya natin sa linggo? Kasi sa linggo, meron ditong big celebration Yes. Diba? Fellowship with the Lord. Fellowship with the Lord At nandito ang fellowship meals. taga-East. Yeah. Yan. At lahat ng mga fellowship. Yeah, big group kasi ang East pagka nandito. Then, naano ko lang nga, may healthy na, no? Yes. God. Parang Green niluto leafy muna vegetable. ata yung tinapa bago sinangkap. Opo. Actually, ang Kasi tinapa himayin po po naman yun. talagang na-steam na ho yan Pag binibili natin, akala lang natin hilaw. Pero Steam na po hindi yun. ko alam, parang sa kanya, sa tansya ko nilagyan ata ng suka tsaka kalamansi. Pwede ba yon? May Suka, may tsaka- kalamansi pa. Tatanong ko kay... Tanong na lang po natin, Oo, Pastor. oo. Opo. Ba't tayo napunta sa pagkain? Pagkain Si na muna Brother ng Tony Word kasi. of God. Si Brother Tony kasi. Okay, at si Sister Ku, good morning po. Ayan. Si Brother George Orpilla ng Baguio City. Yes. Ay, Brother Kumusta po sa George. mga kapatiran natin sa Baguio Outreach? Okay. Ayan. Yes. Oh, Yeah. basahin ko na yung ating word for today. Sige sa, for the week, yung verse 26. Pero diretso ko na hanggang 29. O, basahin ko ang kanyang superscription sa New King James Version. Kung nung Martes, meron tayong Children of God. At nung Lunes, tapos meron tayo nung sons tayo ng Monarch, the King of Kings, the Lord of Lords tayo. At makikita rin natin dyan yung Chosen Generation. Makikita rin natin dyan yung
today, yung sa Galatia, it is the whole of Galatians, kailangan ma-embrace nating lahat na followers of Jesus Christ na we are justified through faith. Yan yung pinaka-summary ng book of Galatians. So let me read itong ating pag-uusapan sa umagang ito. At kaming tatlo, by the grace of God, I will share the spiritual food. So, sons and heirs. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. The message of the Lord. Lord, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Before I call Minister Arnold sa verse 26 siya, a quick review dun sa ating isang linggo na ito nga yung sons and heirs, sons of God through faith tayo ang pag-uusapan natin. Makikita natin dyan nung Lunes yung the assurance, the authority, the discipline on how we live as children of God. And it was follow up nung ating kapatid na sonship, of course, andyan sa Romans 8:12 to 17. At yung tayo ay chosen generation. Kakatuwa itong tayo ay chosen generation. Tayo. A royal priesthood, a holy nation, a special people to bring praise to God, taken out of darkness and brought into the kingdom of light. His Son, Jesus Christ, the kingdom of light. Tayo ngayon ay salt and light of the earth. At tayo ang living stone and the cornerstone is our Lord Jesus Christ. Hango sa 1 Peter 2, simula sa 9. And today, we will be focusing on us, followers of Christ, justified through faith. So, Mr. Arnold, Yes, thank verse you, Lord. 26. Verse 26 po. So, doon sa verse 26, makita natin sa King James nga, sa New King James, sabi na, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So, nagtingin-tingin din po ako ng iba't ibang version nitong Galatians 3:26. Ang makikita po natin doon na hindi nababago ay yung linya na through faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ, you are all sons of God. Sa iba naman, children of God. Pero through faith in Christ Jesus. So, doon ako nag-focus. So, alam naman natin lahat, pag sinabing faith, is two words. You believe and you obey. Kasi alam naman natin sa Hebrews naman, faith is to be sure of the things we hope for and to be certain of the things that you cannot see. So, yung faith. Dito, nakalagay, through faith in Jesus Christ. Meaning to say, kanino ka nagbibilieve? Kanino ka nag-obey? It must be sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag nandun yung, kaya nga nandun pagka sa LSS po, mapapansin nyo, mga kapatid, di ba pinatatanggap sa atin ang ating Panginoong Hesukristo? Tinatakwil natin yung ating lumang pagkatao, then accepting Christ as our Lord and personal Savior. At ang pagtanggap natin dyan, kinakailangan natin yung buong puso, buong kaisipan, lahat pinauunawa sa atin na kinakailangan sa ating Panginoong Hesukristo na tayo mag-focus. So, pagka nandoon na yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, doon tayo nagtitiwala, then
masasabi na natin that we are sons of God. Anong po? So, isa pa po dito sa aking nakita po dito, kapag nandun yung ating ganap na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sabi ko nga, believing and obeying, pagsunod. You believe in Christ, you obey in Him. Kinakailangan, pagkaganap ang iyong pagtitiwala sa ating Panginoon, our confidence must be in Christ. Our hope must be in Him. And our assurance sa Kanya din. Kaya nga po, di ba meron tayong awitin? You are all I have, Lord. Sige nga po, kantahin na po natin. Amen. You are all I have, Lord. My future is in your hands. You are all I have, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Nakita niyo po, doon pa lang sa awitin, ang mga anak ng Diyos, makikita niyo yung kagalakan sa puso. Alam niyo kung bakit? Kasi at peace sila eh. May kapayapaan. Kasi nga, their faith is in the Lord. Na-built yung faith. Na-establish yung faith nila. That's why even their future, sabi, is in your hands, Lord. At isa pa rin nakita ko dito, ang children of God. Sasabay ko na dito para malaman po natin, are we really anak ng Diyos? Kinakailangan ang buhay natin must be also led by the Spirit. Led by the Spirit. Pag sinabing led by the Spirit po, makikita po natin dito sa, excuse me. Yan. As children of God, our life must be led by the Spirit of God. Sa Romans 8:14, makikita po natin yan. Sabi dito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So pagka sinabing led by the Spirit, we no longer live by our own decision, thinking, di ba? Di ba lagi nga natin sinasabi yon. Sa Proverbs 3 verse 5, sabi doon, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Sa iba, and He will direct your path. So if you are led by the Spirit, yung iisipin mo, yung gagawin mo, nagpepreno ka na. Oops, ito ba yung pinagagawa ni Lord? Lord, is it your will? Itong planong ito? But hindi masama magplano kasi sinabi rin po sa Proverbs 16, we make our plans, but God has the last word. Diba? Ask the Lord to bless your plan, and you will be successful in carrying them out. Napakagandang maging led by the Spirit kasi alam niyo kung bakit? Nandun yung assurance, yung kasiguraduhan na hindi ka mapapahamak. And children of God, laging nasasave yan sa kapahamakan because they are always led by the Spirit of God.
So, napakasarap ang maging anak ng Diyos. Yung iba parang ayaw alanganin. Parang, hindi, mahirap yata, ganito, hindi yata masaya, wala nang gano'n. Hindi po, napakasaya ang maging anak ng Diyos. Sapagkat we have all the privileges at ang ating buhay na tinatahak ay may kasiguraduhan, walang kapahamakan. We have our confidence in Him, our hope in Him, and assurance na laging sa ikabubuti ang magaganap sa buhay natin. Thank you, Lord. Amen, mga kapatid. So, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. In Christ. Ayan, tayong mga believers, followers of Christ, ay justified by faith. At kung inyong mapapag-aralan, alam kong nalalaman natin na yung batas ay guardian. Pero pagdating ng ating Panginoong Jesus, ito na yung ating pananampalataya, kaya tayo ay tinawag na children of God. Katulad ng nabanggit nung Lunes na napakahalagang talata na tayo anak ng Diyos, children of God. Pasahin ko lang para napakahalaga nitong mga talatang ito na ating pagpapala na tayo children of God. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Yung ating sabi mong faith in our Lord Jesus Christ, accepting Him as our personal Lord and Savior. Kasi doon sa verse 27, meron doon yung salitang baptize. So, yun yung 27, meaning to say, hango rin yan dun sa pag sinabing baptize kay Jesus Christ. Di pakibasa mga in verse 27. Ito po. Sige, ikaw na. For as many of you as were baptized into Christ's name, put on Christ. Ayun. So, meron tayong masasabi o dapat na tungkulin. Pag sinabi kasing baptized in Christ, you have a sharing there, di ba? Regarding the Word of God. Opo, sa baptism po kasi in Christ, sa Romans 6 verses 3 and 4 po, nasasad po doon mga kapatid, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Amen. So pagka po tinalakay natin itong baptism in Christ, or kailangan kasi mabaptize tayo talaga in the name of our Lord Jesus Christ, yung pong pagkamatay niya mismo, no? Yung, di po ba yung old nature natin, yung old self, na nalibing, nakasama ni Jesus Christ. So, nung pong muling pagkabuhay, nung nag-resurrect na siya, yun po yung alam natin na nagkaroon po tayo ng newness of life, or yung sinasabing nagkaroon tayo ng new life in Christ. Amen. Yun yung sinasabi mo as children of God. Meron na tayong newness of life. Actually, yun na yung ating new identity as children of God. Not only in our position on what Christ has done, as the book of Galatians says, the summary is we are all believers are justified through faith, not by the law. Kaya pag yung symbolical meaning ng Romans 6, nung namatay si Kristo, inilibing na rin ang ating old life. At nung siya'y nabuhay, nagkaroon tayo ng newness of life. Kaya sabi doon sa verse 27, nabaptize tayong lahat, namatay na sa dating buhay, ngayon may bagong buhay na kay Kristo, led by the Spirit of God. Meron pang inuutos doon. Sabi doon, ano sabi? Sige, basahin mo yung 27. Okay, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. How do you put on Christ? Yes. Yeah. But before that, meron, yan, sagutin natin. Paano mo bang isusuot o ibibihi si Kristo? Nasa Colossians 3, sila na maganap. Tutuloy natin yan. Ngayon muna tayong mga may birthday. Having their special day. Thank you, Yeah. Lord. Today is August 31. Yes. 2023. Happy birthday,
Brother Dave Banwa. Ano ni Brother Bong yan? Okay. Brother Bong. Pamangkin siguro. Pamangkin siguro. Ano? Wala si Brother Bong nasa kanya. Brother Mon si Rubio. Brother Mon. Brother Mon. Ay, Happy Brother birthday, Mon. bro! Ayan. Sister Ormina Marquez. Sister Leslie Bisite. Ano po ito? Asawa ni Brother Patrick Bisite. Ano po? yan. Ah, Sister Mary Rose Isabella. From Laia po yan. Yes. Sister Elizabeth Valenciano. Valenciano. And belated happy birthday, Sister Zendi Galicia. Ayan. Happy birthday and enjoy your day. Sister Jed, pasok! Yes. Happy birthday, birthday po, mga mga kapatid. kapatid. And enjoy Celebrate your day. with Jesus. Yes, celebrate with Jesus. Dami palang may birthday ng August. August. August Marami 31. pong August din po. Nagkaroon din ng maraming anniversaries, ano? Amen. Meron tayong ito. Ito, may paalala po, mga kapatid. For those who have a YouTube account, you can visit youtube.com and search at Comfy Media 4713 or Comfy Media. Click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Amen. Meron tayo ring Yan, makikita. Ano po? repeat. Yan po yung mga Repeat itsura ba? ng Ayan yung makikita itsura natin. sa Oo. Yeah. Repeat new song. Repeat new song tayo. Ayan, Thank sige. you, Lord. Ayan. God is the great I I am, composed by Sister Meredith Cruz. Yan. Pakinggan po natin. When I am weak,
Ay, thank you, Amen. Lord. God is the great I am. Yes, a song, ano. Yes, So tayong mga, by God's grace, children of God, by adoption, led by the Spirit of God, we are co-heirs ni Christ. Tayo ay baptized into Christ, meaning died to our old self, and we have a newness of life. Now we put on Christ. So, how do you put on Christ? Meron dito sa salita ng Diyos na tignan natin kung naibihis natin si Kristo bilang mga anak ng Diyos. Ano? So, namumuhay tayo. We walk in the Spirit. We are led, filled with the Spirit of God. Sa Romans 8:6, to live in the flesh means death, but to live in the Spirit means life and peace. So, by God's grace, tayo ay we live a life now in union with our Lord Jesus Christ, and we have peace with God, peace with ourselves, by God's grace, peace with other men or sa fellow human being. Ito yung put on Christ. So, bilang anak ng Diyos, sons and heirs of God's promise, sa 29 nga ng Galatians 3, yung Abraham connection, bagamat hindi tayo Hudyo, didiscuss ka na Minister Andy sa verse 8. So, yung put on Christ. So, ibihis natin si Kristo. So, yung ating old life, nalibing na, namatay na, natubos na tayo sa kasalanan, nagkaroon na tayo, we are justified through faith. Tapos tayo ngayon ay children of God through faith in Christ. So, kumbaga, universal yan, ano? Not by the law. The law was as a guide, but pagdating ni Jesus Christ, we become righteous before the eyes of God because of what Christ has done. Ito sa Colossians 3, dito sa verse 8, tignan ninyo, ito yung ating mga tatanggalin and put on Christ. But now, sige, buksan po ninyo, but now you yourselves are to put off. So merong, ito na yung supposed to be patay eh. Minsan bumabangon pa eh. No, ha? So, but now you yourselves are to put off all this. Ano ba? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Wala na. And have put on the new man, who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Syrian, slave, free, but Christ is all in all. Amen. So, yun yung ating put off sa verse 8 hanggang 9. Tayo meron ng bagong buhay kay Kristo. We have a renewed mind, renewed knowledge, according to the image of our Lord Jesus Christ, ang ating pamumuhay. Ayan. So, lagi nating ibibihis si Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Meron ditong mga karakter ng human, di ba? Andyan yung, tignan nyo. Therefore, as the elect of God, holy and beloved. So, dito rin sa salita ng Diyos na ating gagawin, dito sa talata, the character of the new man. Therefore, as the elect of God, holy and beloved. Biro nyo, dun sa first, nung Martes, yung tayo yung holy race, a royal priesthood. Tayo yun, dito sa lupa, and beloved. Tayo, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another,
and forgiving one another. Ayan. So, ibibihis natin yan, di ba, Minister Andy? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. So, thank you, Lord. At kukunin ko po yung lesson na pinapashare sa atin ng Panginoon. Ano po? Doon po kasi sa Galatians 3, pag tinignan natin, pag sinimulan natin yung sa 23 hanggang po sa 29, basahin na natin yon. Alam niyo po, makikita natin doon yung fervent appeal of St. Paul to the Galatians. At inexplain po ito ni Paul. Paul explains that the law had been a jailer which imprisoned humans until the coming of faith. Yun po yung sinishare ni Minister Arnold. Which is the coming of Christ, the object of this faith. Salamat na lang po at pinadala ng Diyos Ama ang Diyos Anak para po sa ating kaligtasan. At tunay po mga kapatid, dati bilanggo tayo ng ating mga nakaraan, bilanggo tayo ng ating mga kahinaan, mga ambisyon na the worldly ambitions. But then, thank you Lord, yun nga po yung sinishare ni Pastor na put off na natin yung old self, ngayon na put on na natin yung ating new life in Christ. So, tingnan po natin ngayon, Paul assures these believers that in Christ, they have been fully united with everyone else who is in Christ. So mga kapatid, mahalaga po na tayo po lahat ay kailangan united tayo with our Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi po tayo nakipag-isa, di ba yung word nakipag-isa? Kung hindi tayo nakipag-isa kay Lord, hindi naman natin mararanasan yung newness of life. Ano po? There are no lesser Christians in the family of God. So yun po yung mahalaga po natin itong malaman na tayo kasi ay tinitingnan ng Diyos na pantay-pantay. Of course, kakaiba lang naman po kasi talaga tayo sa level of faith. Pero lahat po, kasi doon sa Acts 10:34, si Lord, no respecter of person eh. Lahat talaga, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Mga kapatid, mamaya mas i-discuss ko pa po yun. Ano po? At napakahalaga po mga kapatid na maunawaan natin ito as a believer, as a Christian. At dito nga po, tingnan natin to, our earthly identifiers create no value distinction between us in our Father's eyes. Ano po? So, makikita po natin dito mga kapatid na tayo lahat kasi tinitingnan niya na, ikaw, dahil ikaw ay tumanggap sa akin, bilang ako yung Diyos, anak kita. So, di po ba sinasabi nga na kapag tayo ay anak ng Diyos, tawagan nga natin brothers and sisters eh. Di po ba napakaliwanag na lahat tayo pantay-pantay, kaya nga pagka mayroong na-bless, thank you Lord, na-bless po siya, di ba natutuwa tayo? Ako na po susunod. Yun lagi natin sinasabi kasi po, tayo lahat ay anak ng Diyos. At yun nga po mga kapatid, tingnan natin pa ito. Jews do not carry a higher rank than Greeks. Yung po kasing mga Greeks, mga kapatid, than non-Jews na sinasabi. Pakikita natin dyan po included ang mga Gentiles. And we, as Filipinos, dyan po tayo nakakonek eh. But then, salamat na lang po doon nga sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay po sa atin para tayo po ay lahat ay maging sons and daughters of God. No? Through faith sa ating Panginoong Hesukristo. Free people hold no greater honor than slaves. O di po ba? So, kasi, di ba, sa takbuhan sa mundo, makita natin, teka, ako ang boss. Ikaw, servant ka, alipin ka. Pero alam nyo, kay Lord po, yun nga ang kagandahan kay Lord eh. Pag tinignan niya po tayo lahat, pantay-pantay. Of course, may matangkad, no? Of course, may So, yun, ating yung yung pangkalahatan ay yung ating relationship sa ating Creator through our Lord Jesus Christ. Yun po yung tinitingnan ni Lord. Hindi yung parang estado sa lipunan. Opo. So, of course, meron tayong mga function in the body of Christ, pero yung ating sons and daughters ay by virtue of receiving our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, thus establishing our relationship with our Creator. Yun Ayun, po. Thank you, amen. Lord. Kaya po, pagka ganun lahat ng ating pananaw sa buhay, ganun ang ating faith kay Lord, ang saya-saya po ng buhay, di ba? We're going to
respect, honor one another, Acceptance. we're going to support one another. Support one another. Ano man ang weakness niya kasi makikita po natin sa sa body of Christ, mayroon talaga iba-ibang function. At nakakatuwa po kasi yung pinag-aaralan natin yan may kanya-kanya mga gifts. So ngayon pag nakita mo, gift pala niya yan. Okay, I'm going to support him or her. Ganun po no competition, doon yung, okay, I'm going to support him or her kasi para for the glory of the Lord. Alam mo, yung sinabi mo, no competition. Di ba yung verse 28 sabi, na wala nang Hudyo, wala Yes nang po. Grego, wala nang Alipin, wala Opo. nang Freeman. Meron pa rin walang male or female. Opo, ito po yun. Ay, yan Susunod ay ko po yun. susunod. Opo, ito susunod so, ko. yan, so, walang competition. Alam mo, Yes po. walang discrimination. Yes, that's po. Yeah. Mahalaga Ayan po na yan. pala yun. Ito na po amen, susunod. amen, amen. Kasi nga po dito yung Jews do not carry a higher rank than Greeks, no? So minsan po kasi sasabihin natin, kasi yung mga Jews chosen race yan, chosen people yan. How about the Greeks? Pero yun nga po sinasabi na wala pong higher rank pagdating po doon sa ating pagrelasyon kay Lord, di po ba na sinishare ni Pastor. Kaya yun nga po mga kapatid, kapag ka po ganoon na, maging yung pong mga, tingnan nyo po ito free people hold no greater honor than slaves. Men are not superior to women. No race is a master race, nor any ethnicity inferior. Ano po? So, minsan kasi, tinitingnan natin, kasi ganito lang po ang aking pinag-aralan. Ito lang po ang aking natapos. Kayo naman mga degree holder kayo. Paano na lang ako? Pwede pong mataas ang antas ng kanilang educational attainment, yes. But then, hindi naman po yun ang basihan Mga kapatid, makita nga po natin, di ba tayo sa atin, makita mo, hindi naman nakatapos ng high school, hindi naman nakatapos ng grade 6, pero pag nag-preach, ay, glory to God. Kaya sasabihin nila, saan po kayo nag-aral na Bible school? Sinasagot natin nun, School of the Holy Spirit. yes, School of the Holy Spirit. Why? Because nakikinig po tayo sa promptings and leading ng Holy Spirit. Change lives. Opo. Kasi Thank nga, you, Lord. hindi naman natin sinabing huwag kang mag-aral ng edukasyon. Mahalaga po yun. Kung if you are privileged to study, why not? Di po ba? So, binigyan ka ng pagkakataon. Pero kung yun talaga ang will ng Diyos sa'yo, di po ba? And then, gawin mo yan for the glory of the Lord. And then, the Holy Spirit will work. Makita niyo po yung anointing will flow. So, hindi natin pwede sabihin, ako is better than the other. No. Kasi lahat po is, yun nga, pantay-pantay tayo sa Panginoon. At pagkatas mga kapatid, tingnan niyo po ito. Christ holds the most honored position in the family of God. Okay? Napakahalaga po nito. Christ holds the most honored position in the family of God. And all Christians are in Christ. No? In that way, we are one. We are united. Since none can be higher and none can be lower, we are equal in the eyes of God. Amen. Yung po ito, napakaganda po nitong part na ito, mga kapatid. Kaya alam niyo po, mayroon tayong mga awitin po dyan, pero alam niyo po ito, napakahalaga na bilang tayo ay united in our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Nawa po, wag tayong magkaroon ng kaisipan na dahil ako naman ay mas nauna, ako naman ay nahuli. Nawawala na po yun. Kasi alam niyo po, sa buhay natin as Christians, lately kasi meron akong na-discover, yung pong 6 months namin, Pastor, doon po yung 6 months and 18 days namin, talagang eksakto. Walang oras na lang po. It's okay. Ilang It's oras. okay. Walang nagbibiro. Pero But then, alam niyo, mga mahaba-haba kapatid, yun. doon ko po nakita yung, joy of discovery, na talaga palang habang tumatagal tayo naglilingkod kay Lord, makikita natin yung ating sarili na wala talagang magagawa pag wala si Lord. Doon ko po mas na-feel yun, Pastor. Kasi Pero nakita ko sa iyo yung passion for the word, tsaka compassion dun sa mga tao. Sa flock of God And of po. course, yung Psalms 84. Thank you, Lord. Glory to God. So, yun po, in totality, mga kapatid, for the glory of God, doon po namin na-feel, saka naging mas closer po kami mag-asawa,
no? At alam nyo, nakaka-bless. Konting sharing lang po ha. Dito kasi sa Manila, dahil lagi kami magkasama ni Mrs. sa mga prayer meetings, sabi ko, Ma, ikaw mag-word ngayon. Aralin mo to. Hindi, ikaw ang minister, di ba? Pero alam niyo po doon sa outreach na yon, tumayo po muli siya na nagpipreach. And I'm very blessed, I'm very happy for that. One naman ang husband and wife, one in... Opo. So, ang Thank you, Lord. nakakatuwa po na nakita natin nga na, di ba? Kasi minsan sabihin natin, kasi ikaw well-prepared ka. No more male or female. Opo. Pwedeng Diba? So, gamitin ni Lord as instrument lahat for po. His glory. No? Amen. Opo. So, thank you, Lord, mga kapatid, ha? Napashare po ako doon ng kaunti. It's At okay. Iisipin lang natin lagi na, alam niyo po, ang isang napakaganda is, mas pumwesto tayo doon sa mas pinakang lowest position. Kasi noon po, ako inaamin ko noong mga nakaraang mga panahon, talaga pong parang I want to insist my right, pero hindi nga ganon, hindi tama siya. So, glory to God, yun yung old life, old nature. Privilege At yun nga to be used by God. Ano? Yes po, Amen, kasi hindi amen. talaga tayo magagamit pala ni Lord kung puro self po natin yung gagamitin natin. So, purihin po ang Panginoon, ano? Awit po tayo, Minister Nold. Amen. Ay, Yung no, gaya nga naawit natin kanina, for more of Him and less of us. Oo, Di ba? yun nga. So, thank you, Lord. May isa pang awitin eh. Yes, yung... Awitin natin tong Christ accepted you. Yan, yung sinasabi nyo nga, Minister Andy kanina na talagang yung relasyon natin sa ating kapwa, kung si Lord na-accept yung ating kapwa, tayo pa yan. Sino tayo na hindi natin ma-accept sila bilang mga kapatid sa bilang ating children of Children God of na God. binago. na binago. Dito, let us accept one another. Other. Kasi makikita natin, Minister Andy, Yes. dito sa 28, regardless of nationality, Yes po. regardless of personal Educational status. attainment. Yes, Educational diba? attainment. Tapos, Saka yung race po, kung ano ba yung Tige, lahi Pilipino. mo. Ay, doon na sa 29, nakakatawa. Okay. Alam? Color, Opo, height. Meron pang isa doon. Kasi minsan, pag yung gender din, kasi wala nang male or female. Nor female. Lahat pwedeng gamitin ni Lord. Ano? Ginamit ko na As male long as nor we female. are willing to be used by God, then Kaya the Lord sabi mo will nga, use us mightily kayong for His dalawa glory. nung mag-asawa mo, tandem, ano? Yes. Ay, amen. So, in At saka, Christ, Pastor, doon ako Oo. natutong magmotor. Glory to Oy. God. Opo. Thank you. Diba sa Pangasinan? marami Thank you, Lord. kang mga, marami kang discoveries, ano? Yes, amen. opo. Glory ano, to ha? God po. Glory to God. Lalo na sabi mo nga na menial task is also a task with the Lord, ano? Opo. Kahit maliit, ano? Amen, amen. Okay, the song goes this way. Christ accepted you. Accept one another also. Christ accepted you. Accept one another also. That we live in one accord, glorify the God the Father of our Lord Jesus Christ. That we live in one accord, glorify the God the Father of our Lord Jesus Christ. Christ accepted you. Accept one another also. Alam mo, Minister Andy, baka meron pang mga... There are times na minsan yung fellow followers of our Lord Jesus Christ, by His grace, sometimes meron kang... Na-intimidate ka ba? Meron bang mga pagkakataon na intimidated ka sa fellow believers? Meron bang Yes, of course. There are times po. Yes, na intimidated, kaya accept one another. For so many factors, ano? Opo, Pero minsan. pagka sabi mo nga na discover mo, maski ikaw, sabi Yes po. mo, less of you, sabi mo naman, menial task. So,
now we all begin to have the mind of Christ. Nandun naman yun sa Philippians 2 di ba? Opo. Amen. Tsaka po, Pastor, di ba sabi nga ng Word of God, think others better than yourself. That's Ay, a safe nandun nga yun position. sa Philippians 2. Oo. Yun ang magandang posisyon. Para, Safe position yun. Kasi minsan merong feeling of superiority. Opo, minsan. Pero mahirap daw yung feeling of inferiority naman. Ayan. Opo, minsan Eh kasi sabi naman. mo nga, all are one in Christ, ano? Opo. So yun po, salamat sa mga lessons tulad nito kasi pinapakita sa atin ni Lord yung ating old self na kailangan hindi na siya Put off. babangon. Kasi malalaman, alam na alam po natin kapag nasa self tayo. No? Ay, minsan, Malalaman. di ba, meron din naman yung sinasabi ng difficult people. Yes. Oho. Pero Apa. pag, alam mo, tumatagal ka na, you have the mind of Christ. Minsan, ang difficult pala ikaw. Yes. Apo. Minsan, sa tayo Kasi po ang parang difficult. kulang Yeah. sa understanding. Minsan, Sa- kailangan din pong ma-discover natin yon at matanggap din natin. Kasi kung hindi natin ma-discover yon, ma-recognize, ako pala yung difficult people. So, hindi tayo magkakaroon Totoo ng po yun. realization na, teka, kailangan magbago na ako, hindi na ako bata. Ayun. Tsaka alam mo ba na dun sa bukas na ibibigay nila Pastor Oing, Sister Remy, di ba yung mga tayo, hanggang ngayon, disciple pa rin naman tayo ni Jesus Christ. Meron tinatawag dun sa Matthew 10 yung principle of association. Di ba? Eh, minsan kasi, isolated yung mga ibang brethren, meron silang sariling mundo. So, parang yung, for whatever reason, sabi mo nga, kailangan ma-discover mo na baka mamaya ikaw yung difficult. Kaya hindi ka nag-associate because you feel superior or sometimes inferior. So whatever the circumstances, the Lord will reveal to us that meron na tayong bagong buhay kay Kristo. Ano? Amen. Thank you, Lord. Oh! Isa na lang, yung 29. Pakibasa mo nga. Meron ka rin dyan, di ba? Opo, sa 29. Sige nga. Basahin ko po ang Tagalog, Pastor. Sige. Pwede naman po sa Oh, Tagalog. yung Doon po sa 20 verse 29 Naku, sobrang Galatia, pagpapala to. Kabanatang Amen. 3. Oo. Wala nang pagkakaibang Hudyo, 28 po yun. Sa 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Lord. Alam mo, doon sa Genesis 17:4, basahin ko lang. Itong, di ba, ang title nga natin sa 26, 29, hanggang 29, Galatians 3 is Sons and Heirs, tagapagmana, nahango din nung Lunes at Martes sa Roma 8, doon sa 14 hanggang 17, co-heirs tayo, tagapagmana sa mga pinangako ni Kristo sa ating Father of faith. So dito sa 17:4, as for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. So bagamat hindi tayo Hudyo, sabi mo nga, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang slave, wala nang ganito, lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, ini-establish niya ang holy nation, a royal priesthood, a kingdom of believers, establishing here on earth, and Christ as the King, and we are prince and princesses nga ba? Grabe, no? Ha? So, tayo yung nasa, alam mo ba, huli na lang, yung dapat na Genesis 12, 1-3. Gusto mong basahin? O mga kapatid, ha? So, nandun tayo, bagamat hindi tayo Hudyo, dahil sa pagtanggap natin kay Kristo Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo Pilipino na Kristiyano, regardless of nationality, race, gender, personal circumstances, or status, lahat ng nakikristo ay sons and heirs, following the Word of God, obedience, of course, yung led by the Spirit of God. Ito ngayon ang ating gagawin bilang mga anak ng Diyos. Sa Genesis 12 po, verses 1 up to 3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin silang isang malaking bansa.
pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay pagpapalain. Amen. So, tayo, sons and daughters of God, tayo ay inapo ni Abraham, bagamat tayo Pilipino na Kristiyano, kung ang pangako ay pinagpala ang ating mga unang magulang, the father of faith, so tayo rin ay makakatanggap ng, natanggap na natin at ang atin namang gagawin ay we should bless others also. So kung ano man meron tayo, of course, yung ating time, talent, and treasures to be shared also to other people, not only for our benefit, but for the establishing of the kingdom of God here on earth. So yan ang bilang mga anak ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Lord. Oh, meron ka bang last song? Last song? Yes. Last song po. Amen. Oh, mga kapatid, see you tomorrow. Isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Isang pananampalataya mayroon tayo. Isang amang nagmamahal sa atin. Isang espiritong gumagalaw. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid. Tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat isa ang ating Ama, kung kaya tayo'y magkakapatid. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid. Tayo'y magkakapatid. Tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Thank you, Lord. See you next time, brothers. God bless us God bless us all po, mga Amen. kapatid. Thank you, Jesus. 2 Timothy 2:2